Amen. Salamat po sa ating pong pre-program music. Amen. Are you blessed? Sabi ng ating pong mga pre-program, no more night because He's already in your tomorrow. Parang pinagdikit, you know? So salamat po sa ating pong pianist, si Brother Joven, at sa ating pong vocal ensemble para po sa ating pong pre-program. Tayo po nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos for another opportunity that we can serve God. Amen? At magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga bisita na kasama natin this morning. Later on, we will recognize you at kami po nagpapasalamat na kasama namin kayo ngayong umaga to. Sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na nasa online, good morning din po sa inyong lahat at sa ating pong mahal na bishop. Patuloy natin isama sa panalangin. I believe sila po ay nasa Batangas. So birthday po ni SM ngayon at patuloy din natin isama sa panalangin. Ayayan ko na pong bawat siyang tumayo. Tayo po'y dadako sa ating pong panawagan sa pagsamba. Sabay-sabay po natin bigkasin ang nakasaad po sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. All together now, sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Manatili tayong nakatayo. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we will be reading the whole chapter of 1 Corinthians chapter 8. Sundan na lamang po ng inyo pong mga paningin. Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge buffeth up, but charity edifieth. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing, yet as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him. And one Lord Jesus Christ,
by whom are all things, and we by him. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour eat it as thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. But meat commendeth us not to God, for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse. But take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. For if any man see thee which hast knowledge sit a meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died. But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh, while the world standeth, lest I make my brother to offend. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanya pong salita. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, Father, for this morning, O God. Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw po ng paglilingkod, O God, aming Ama. And we thank you, Father, for always giving us the opportunity to honor and glorify your name, O God, aming Amang Banal. Patawad po, O Diyos, sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, sa lahat ng amin pong mga pagkakamali, O God. Patuloy nyo nga pong saliksikin ang amin pong mga puso na sa amin pong paglilingkod sa umaga pong ito, O God, makita nyo po na kami po ay maayos at matapat na maglilingkod, O God, aming Ama. We pray, Father, for our Bishop, O God, who will continue to do the work that you have entrusted in him. We pray, Lord, na kayo po ang magbigay ng wisdom po sa kanya, O God, at ingatan po ang kanya pong buhay, O God. Kaya hindi naman, Panginoon, ang kanya pong pamilya. We also pray, Lord, for our Pastor Norman Gatula, O God, aming Ama. We pray, Lord, na kayo po ang siyang patuloy na magbigay ng wisdom po sa kanya, O God, as he continue, Lord, to lead us in the ministry that you have entrusted in him. Salamat, Panginoon, sa kanya pong buhay, O God, aming Ama. And as we, Father, honor you today, O God, sa bawat buhay, sa bawat puso, at sa bawat pamilya na naririto, Panginoon, patuloy, O God, na kayo po nawa ang maitaas sa amin po mga buhay, dahil wala po kaming kakayanan apart from you, O God, aming Ama. We also pray, Lord, for the orchestra. We pray for the multimedia, O God, aming Ama. At sa lahat po ng gagamitin ninyo sa kabuuan ng programa, Panginoon, kayo lamang po ang siyang mapapurihan at maitaas sa amin pong buhay, O God, aming Ama. And today, Lord, we also remember ang nalalapit po naming anniversary, O God, aming Ama. Dalhin po namin sa amin pong mga puso, O God, aming Ama, ang kabutihan ninyo sa taon-taon, Panginoon, ng pagpapala sa ministeryo at sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. We honor you, Father. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon na nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Awitin po natin, Sunshine in My Soul. Ready? There is sunshine in my soul today, more glorious and bright, that glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll.
she gives me now for joys laid up above. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. Amen. Para po sa ating next song, awitin po natin, Blessed Be the Name. Ready? Oh, praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more at God the Father's own right hand, where angels hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Maaari na po tayong umupo. Amen. Salamat, Doc Vernon. And this time, tayo po'y nagpapasalamat at nagagalang. Meron po tayong mga kapatiran na nagdiriwan ng kanilang pong kaarawan. And exactly today, bagamat di po natin siya kasama, ayun, ito muna tayo. Brother June, nung December 9, at si Sam, anak po ni Sister Julie, nung 10, 13, si Zachary kahapon po. And today, yan, exactly today po, si Sister Sophia. So, kasama po siya ng ating pong mga bishop. So, patuloy natin isama sa panalangin, sila bishop, sila SM. And sa 17, sabay na rin natin si Sister Wena. Wednesday to, no? Okay? Nandiyan na. Oh. Dito pala eh. Dito na. Andiyan si Sister Wena rin. Dito na. Yun! Ang bira. Matindi yung ating tandem magtita. Okay, and si Brother Jojo sa 18. Sabay na rin natin. Kasi sa Sunday po, evangelism tayo. Siyempre, baka sabay na natin si Nathan, 18. Nandiyan ba sila? O, kanta po tayo ng Blessed Birthday. Come on, joyfully. Come on, everyone. Blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, God loves you. Blessed birthday, mas mabilis, come on! And blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Parang nakita ko si Tatay Manuel, di ba? Okay. Sige po, short message. Thank you po, Church, sa pagmamahalan sa pagbate. Tapos yung handa ko na lang po sa next Sunday na. Yun. Ako din. Sa anniversary. Yun, tama yun. Pareho kami. Buffet yun. Maraming salamat po, Church, sa pagbate at sa pagmamahal po sa aming family. Salamat din po kay Bishop, saka kay Mama Maris, ang napakabait kong kapatid. Yeah. Saka
sa akin, happy birthday sa aking pamangkin. Saka sa mga anak ko, salamat. Amen. At sa buong church po. Salamat sa Panginoon kasi nakaraos na naman ng 1 taon. Malapit na akong mag-dual citizen. Iyo. Pero hindi pa ngayon. Thank you po. Blessed birthday to you. Amen. Salamat, Sister Sevilla, Sister Rena. Yan. So, patuloy natin sila isama sa panalangin. Again, so, salamat po. Wala po tayo ditong visitor card. So, meron po ba tayo ditong first time? Nakasama po natin. Ito po yung first time ninyo na nakasama namin. Gusto lang namin kayong i-recognize. Anyone? Wala kung wala. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay umawit ng Ligaya ng buhay. Amen! Tayo lang po muna tayo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng Hindi na po tayo buhay. magkamayan. Ibatag po natin ang bawat isa. Happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is a Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive in praise today and you'll have a happy life with Christ. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. This morning po, tayo po ay dadako sa isa po sa pinakamahalagang bahagi po ng atin pong gawain. Ayun po ay ang atin pong pagkakaloob po sa atin pong Panginoon. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Ang sabi po dito, "Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and whether thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also." Tayo pa ay sumandaling manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na binigyan niyo po kami muli po ng pagkakataon na kami po ay makapagkaloob po sa inyo. May balik po namin ang lahat po ng biyaya na binigay niyo po sa amin. We pray, dear Father, Panginoon, sa pamamagitan po nito, maging kapurihan po ito sa inyong pangalan at sa pamamagitan po ito ay patuloy niyo po kaming pagpalain sa amin pong mga buhay. Salamat, dakilang Ama, sa lahat po ng blessings na inyong pinagkakaloob po sa amin. In Christ's name I pray. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my
that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Tayo po tayo uli lahat para po sa ating congregational singing. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Sige, wait lang po. Ayan po. Ready? Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my soul shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Maaari na po tayong mupo. Yan. Pakinggan po natin tanging bilang. Good morning, everyone. What kind of king with a destiny so grand would be born to such a simple girl to offer hope that carries a spell so wild as dream? I long to know what kind of king, what kind of king has a star up in the sky, shining down to all who seek the way for weary souls, searching to find what light can bring? I long to know what kind of king.
Is he a king of might? Is he a king of grace? Is he a king who with his life changes the world? How could it be he would love me? What kind of king has creation's choir above, singing joy and peace on earth to all whose heavenly hosts cover the sky with angel wings? I long to know what kind of king trades a royal robe for bugs and wears a crown of thorns upon his brow, who leaves his throne to carry a cross so willingly. I long to know what kind of king. I long to know this kind of king, this kind of king, this kind of king. To God be the glory po. Amen. Salamat, Brother Abel. What kind of king? The King of Kings and the Lord of Lords. So, hindi na po natin para patagalin. Alam ko, handang-handa na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na po natin yung ating pong mga Bible, yung ating pong mga pen, yung ating pong notes as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ni Pastor Norman Marie Gatula. Preach on! Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ready na po ba kayo sa ating pong anniversary? Grabe po, no? Next week na po, anniversary na po. Ilang araw na, ilang tulog na lang po ay isi-celebrate na po natin ang kabutihan ng Panginoon sa Living Water Baptist Church sa ika-31 anibersaryo po ng ating pong simbahan. Kaya sa lahat po ng ating pong mga members, sana po isa po ito sa nagbibigay po sa atin ng excitement, no? Mapagod na tayo ngayong week na ito kumpara naman sa Panginoon, no? At huwag natin kakalimutan sa umaga po, dito po tayo, 9 a.m. po yan, hanggang 10 a.m. lang po yan siguro to 10:30 ang pinaka-maximum. Yan po yung ating pong evangelistic service. So ang maganda pong alay natin sa Sunday ay unang-una pa lang, alay natin ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Amen. Kasama po ba namin kayo dito? Mag-i-invite po ba tayo ng mga first-time visitors? Opo, i-target natin na talagang lahat tayo makapag-invite ng first-time visitors. No, siguro mga 200 yung ating pong i-target na i-invite po. No, kaya yung mga soul winners po natin, i-double effort po natin talaga upang maaya natin yung mga taga-center po natin na hindi pa po nakakapakinig ng salita ng Diyos at di pa nakakapunta sa ating simbahan upang sila po ay makapakinig po ng importanteng mensahe ng kaligtasan. So sa lahat po sa atin, no, ako ba ay magdadala ng bisita sa Sunday? Ay, parang konti lang, parang ayaw nyo Magdadala ba ako ng bisita sa Sunday? Opo, mag-effort tayo mga kapatid, ha? Mag-effort. At talagang dapat lahat tayo magkakasama po dito. Tapos sa hapon po, don't forget, 2 p.m. po ang call time para po sa ating pong anniversary proper. So yung choir, I think mas maaga po kayo, yung choir and orchestra. So doon po tayo sa UP Bahay ng Alumni. So sana po excited na po tayo. Hindi na rin po ako nakakatulog, no, sa sobrang excitement, no, at mga preparations po natin. Kaya dapat ganun din po kayo, no, bigyan natin ng mataas na parangal ang ating pong Panginoon this coming Sunday sa ating pong 31st anniversary. And by the way, again, happy birthday po sa ating pong mahal na Sister Sofia. Ayan po. So, okay po, tayo po tayong lahat. By the way, si Pastor Nolan ngayon ay nasa Living Water Baptist Mission Valenzuela. Kung may naghahanap po sa inyo, nandun po siya ngayon at siya po ang speaker po doon. At ang ating bishop, of course, ay gumaganap po ng kanya pong mga ministeryo sa mga speaking engagements po. No? Okay po, so ating pong basahin po
siguro po muna po ulit kayo. Yung pinapag-exercise ko lang po kayo, ha. Ready na ba kayo sa salita ng Diyos? By the way, si Mami Rosemary tsaka si Mami Maan nandito, no? Natutuwa po tayo na nakita po namin ulit kayo. Opo, so sana ready na tayo sa salita ng Diyos sapagkat ito po yung huli po sa series po natin. Di ba, nagkaroon po tayo ng series of preaching. Ito na po yung last. At ang title po ng ating po pag-uusapan, bago ko po i-reveal, bibigyan ko lang po kayo ng konting view, no, sa lahat po ng napag-usapan natin so far. Yung una po nating napag-usapan ay patungkol po, ano po yun? Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Yung naging title po natin doon ay Wanted True Worshipers. Naghahanap ang Diyos ng mga totoong sasamba sa Kanya. Amen? Sana po isa po kayo sa totoong sasamba sa ating Panginoon. Ang ating pong focus doon, our honesty before God. Our honesty before God. Yung sasambahin mo talaga ang Panginoon sa katotohanan, sa Espiritu. Hindi tayo nagtatakip. Hindi tayo gumagawa-gawa, kundi ang pagsamba natin talagang may katotohanan at sa Espiritu. Our honesty before God. Yung pangalawa natin naging preaching, ano po yun? Malakas po. The heart of the true worshipers. Ang naging focus natin dyan, sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Na sa ating pong worship sa Panginoon, dapat nakikita doon yung holiness natin. Our holiness in God. You have to be separated. Hindi dapat tayo pupunta sa church na dala-dala natin ang kamunduhan. Hindi natin dapat dala sa church yung ating pong mga kinamumuhian. Yung ating pong, di ba, yung mga kasalanan. Pag pumunta tayo doon po sa ating pong bahay-sambahan, dapat nililinis natin ang ating pong puso sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa ating pong Panginoon sapagkat siya'y mapagpatawad na Diyos. Kaya dapat lahat tayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, be ye holy for I am holy. Kaya ang focus natin doon, holiness. Yung pangatlong preaching po natin, yung sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan, ang title po natin dyan, The Song of the True Worshipers. At pinag-usapan natin, nakasama po sa pagsamba, yung pag-awit. Kaya kung kayo po kanina sa congregational singing, hindi po kayo umawit, meron kayong na-miss na part ng inyong paglilingkod sa Panginoon. Ang ating po naging focus doon are hallelujahs for God. Our hallelujahs for God. Ang ibig sabihin po ng hallelujah, literal, praise ye the Lord. Because in our songs for God, we are raising the name of God. Remember, last time, sabi natin, tatlo ang aspect ng worship. You please God, yun yung first two preachings. The next two preachings, you praise God. You raise the name of God. And yung last two preachings natin, you perform or participate for God. Kaya yung sumunod nating preaching po doon, yung the high respect of the true worshipers, sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang, our humility before God. Dahil lalapit tayo dito sa harapan ng Panginoon, nagpapakumbaba tayo dahil nagbibigay tayo ng mataas na paggalang sa ating pong Panginoon. Yung last time po, last Sunday, ang ating po napag-usapan, the offering of the true worshipers. Kaya doon tayo nagsimula sa participation for God, no? Na mga sets of preaching. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Ang naging focus natin doon, our honoring of God. Gusto natin na sa ating pong paglilingkod at pagsamba sa Panginoon, dapat meron tayong daladalang alay. Unang-una, yung ating pong sarili ay alay, buhay na alay sa Panginoon. Pero nakita natin yung mga examples po sa Bible na kapag sila ay mag-worship sa Panginoon, meron sila daladalang alay. At yung alay na yun dapat karangal-rangal sa harapan po ng Diyos. The offering of the true worshipers. Alam niyo po kung ano po yung title po ng preaching natin? Ang gusto ko pong maging focus po dito sa oras po na ito, our hearing of God. Ang pakikinig natin sa Diyos. Sapagkat ang focus natin, sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Ang title po ng ating po pag-uusapan, The Most Favorite of the True Worshipers. The most favorite. Ano po ang paborito ng Baptist? Preaching. Ano po ang paborito ng mga totoong mananamba sa Panginoon? Preaching po yan. Parang ilan lang yung gustong sumamba sa Panginoon ngayon, no? Ano po ang paborito ng bawat isa po sa atin? Amen. Okay, so tayo po tayo lahat. Let's all stand. At basahin po natin ang Nehemiah chapter 8.
Nehemiah chapter 8. At kung kayo po ay lulugo-lugo ngayong umaga po na ito, makita nyo po sana sa Nehemiah chapter 8 yung matindi pong desire ng mga tao to hear the word of God. At sana po matuto po tayo ngayon na kung paano nila binigyan ng mataas na kahalagahan ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Nehemiah chapter 8 verses 1 to 8. Ako na lang po magbabasa, sundan niyo po sa inyong mga paningin. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding upon the first day of the 7th month. And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. For the second time, uulitin ko po yun. And the ears of all the people, walang ni isa sa kanila ang hindi naging attentive sa salita ng Diyos. All of them were attentive unto the book of the law. And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose. Imagine nyo po, para lang po sa pagbabasa at pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, they made a raised platform, a pulpit, just like this pulpit. Ginawa ito para sa salita ng Diyos. Isang special place ang ibinigay para sa pangangaral po ng salita ng Diyos. And beside him stood Mattithiah, and Shema, and Ananiah, and Uriah, and Hilkiah, and Maaseiah on his right hand, and on his left hand Pedaiah, and Mishael, and Malkiah, and Hashum, and Ashbadana, Zechariah, and Meshulam. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was, take note above all the people. Kaya nga yung pulpit, raised platform po yan. And when he opened it, all the people stood up, just like what we're doing now. Habang binabasa ang salita ng Diyos, we are standing up. Bakit po? Because we respect the Word of God. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered. Ano po yung sagot ng mga tao? Biblical pala yung mag-amen. Pagpangangaral pa ng salita ng Diyos, dapat hindi lang amen, kundi amen, amen. Dalawang amen pala dapat, no? Amen, amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads. And take note, when they studied the Word of God, ang sabi dyan, and worship the Lord with their faces to the ground. Also Jeshua and Bani and Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites caused the people to understand the law. And the people stood in their place. So they read in the book, in the law of God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading. Tayo po ay manalangin. Dear Father in heaven, at this moment, O God, we ask the Holy Spirit to guide us to the truth, to guide us to your message. Panginoon, wala kaming ibang gustong ma-reach sa oras po na ito, kundi marinig po namin ang mensahe niyo po, Panginoon. This is our most favorite as true worshipers of you, O God. Gusto naming marinig po ang sasabihin niyo po sa amin, walang ibang mas importante, Panginoon. Alam po namin, importante po ang lahat ng aspeto ng aming pong pagsamba at paglilingkod sa iyo. Pero walang mas importante na mapakinggan namin ang sasabihin niyo po sa amin. In itself, it's our worship to you, O God. May we listen to our hearts. May we listen with full ears, O God. With all our mind, O God. Sana po, Panginoon, suwayin niyo po ang pagkilos ng kaaway. Nawa, Panginoon, alisin niyo rin po ang aming pong mga antok, Panginoon, at bagkus, maintindihan po namin ang salita niyo po ngayong umaga po na ito. Ganun po aming pong mahal na bishop, gabayan niyo po siya, Panginoon, sa kanya pong pagpipreach. Ganun din po ang aming pong Pastor Nolan, gabayan niyo rin po siya sa kanya pong pagpipreach. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Grabe, scripture reading pa lang, parang nag-preach na tuloy ako no? Okay, so, the most favorite of the true worshipers. Lagi nating sinasabi, ang favorite natin, salita ng Diyos.
And no wonder. Bakit po? Kasi ito po yung reason kung ba't talaga tayo pumupunta dito sa church. Para makarinig po tayo ng mensahe galing po sa Panginoon. Again po, lahat po ng aspeto po ng ating pong paglilingkod at pagsamba, importante po yan. Mula po sa ating pong pagpunta ng may malinis na puso at kalooban, sa ating pong pagrespeto, sa lahat ng aspeto ng ating pong worship, sa ating pong pagbibigayan, sa ating pong kantahan, sa pagsasama-sama ng bawat isa po sa atin, importante po lahat ng yan. But then again, I would like to remind everyone that the most important is still the Word of God. Kaya nga, this should be the most favorite of the true worshipers. Tingnan niyo po ang sinabi po ni Apostle Paul. Advice niya kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 13. Ang sabi po ng Apostle Paul, "Till I come, give attendance." Ibig sabihin, importance. Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Pag sinabi pong give attendance po dyan, ibig sabihin give importance. Magbigay po ng value, magbigay ng mataas na importansya po. Saan daw po? Sa reading. Scripture reading po yan. Kaya tingnan nyo po, sa umpisa po ng ating pong worship, ano po ang natin ginagawa? Scripture reading. Hindi lang po scripture reading, exhortation, preaching po yan. And doctrine, teaching. Kaya importante din po yung Sunday school natin. Sa lahat ng mga bagay na yan, lalago po ang isang Kristiyano. Kapag nagbigay siya ng importansya sa kanyang pagbabasa ng Biblia, pag nagbigay siya ng importansya sa pakikinig ng preaching, sa pagbibigay ng importansya sa mga tinuturo sa atin patungkol po sa Biblia. At yun naman pong advice kay Timothy bilang isang man of God. Magbigay daw ng importansya sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Sa Acts chapter 20, verse 7. Okay po magbasa. Acts chapter 20, verse 7. Everybody, nang malakas po ha. Ready? Begin. Tingnan niyo po mabuti. Ano po ang ginagawa ng mga tao? Nasa worship service on the first day of the week. Okay? Sunday, nag-gather sila para sa worship service. At ano po yung kanila pong binigyan ng matagal na oras? Yung preaching. In fact, sabi dyan, Paul continued his speech until midnight. Praise God, hindi po ako si Apostle Paul. Ang kaya ko lang siguro hanggang hindi 12 a.m., baka 12 p.m. kakayanin ko. Pero baka after nun, mahimatay na ako dito. Kaya buti nilang maikli lang po ako mag-preach. Totoo ba, Pastor Norman? Maikli ka mag-preach? Anyway, na-enjoy naman natin ang Word of God. Tingnan niyo po, kung hindi nila gusto yung salita ng Diyos, mag-i-enjoy ba sila ng gano'n hanggang midnight nag-aaral ng salita ng Diyos? Anong makikita natin sa mga dati pong mananampalataya, sa mga mananampalataya sa New Testament Church, sa Book of Acts? Ang paborito nila ay pakinggan ang salita ng Diyos. Imagine niyo po kung ang pinakapaborito natin pagbibigay. Magbibigay tayo ng 1 oras para sa ating pagbibigayan, no, di ba? Yung ibang mga sinasabi nilang Christian church nila, bibigyan nila ng maraming oras yung worship songs, di ba? Maglalagay sila ng 1 hour, aawit po sila, tapos pagdating ng preaching, 15 minutes lang. Ano bang nagbabago ng buhay? Imagine niyo po, naka-attend po ako sa ganun before eh. Nung nag-backslide po ako, naka-attend po ako ng actually may background tayo ngayon, di ba? Ulasan niyo po, di ba? Anong oras ako nag-start? Pagtapos ko, narinig ba tayo nila? Hindi naman siguro. Dati naka-attend po ako sa ganun, nung nag-backslide po ako before, naka-attend po ako sa ganyan. Grabe, 1 oras kalahati, 1.5 hours, awit sila ng awit, tapos ilang songs lang, paulit ng paulit. Tapos pagdating ng preaching, 15 minutes lang. Alam mo yung uhaw mo sa salita ng Diyos, hindi ma-fulfill, kasi mas marami pa yung kaawitan kaysa sa aralan. Ang nangyayari tuloy, hindi lumalago. Puro awitan lang, importante po yung awitan. Pero hindi dapat niya ma-overshadow yung aralan.
Sapagkat yun dapat ang focus at yun dapat ang most favorite ng mga totoong worshipers ng Panginoon. Kaya naman may criticism tayo dun sa mga may mga ganong klaseng practices na sinasabing Christian church sila, pero walang focus sa aralan o mababa ang focus sa aralan, pero mas maraming focus sa sinasabi nilang praise and worship. Yan naman magiging commitment natin dito po sa Living Water Baptist Church. Sabi nga natin, pleasing no one but the Lord, preaching nothing but the Word. Baliktad pala, preaching nothing but the Word, pleasing no one but the Lord. Meron din tayo ditong worship through songs, through singing. Pero alam natin na sa Biblia, ang pinaka-importante ay yung aralan ng salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo po, no, hindi sinabi doon na si Apostle Paul, nagkantahan sila ng ganong katagal. In fact, ang aral po nila hanggang midnight. Nagbigay ng maraming oras para po sa salita ng Diyos. Kaya naman sabi po natin last week, ang pakikinig ng salita ng Diyos is participating also for God. Nagpa-participate tayo sa Panginoon. Ano po ang idea po niyan? Kapag tayo po ay nag-worship, we're not just pleasing or praising God, but also responding to God. Tingnan niyo po yung logic. Kung yung praising at pleasing, yun lang ang ginawa mo, pero hindi ka naman nagre-respond sa Panginoon, tingin mo, mapiplease mo talaga at mapipraise mo ang Panginoon? So, importante din yung nagpa-participate tayo for God. Importanteng makinig tayo sa Panginoon. Kasi walang sense na ginawa mo yung lahat ng bagay na yun, tapos nag-disobey ka rin naman sa sinasabi ng Panginoon. Dinisregard mo rin naman yung sinasabi ng Panginoon. Diniscredit mo rin naman yung sinasabi ng Panginoon. Walang sense. Yung worship mo, kung yung pinaka-importante, ay hindi mo pinakalagahan. Kaya nga po, listening to God, or listening to God's Word, is a form of worship. I want to establish in this preaching na pag tayo nakikinig po sa salita ng Diyos, tayo po ay sumasamba din po sa Panginoon. Lagi ko po sinasabi, wala pong ibang mas mahalaga, di ba? Na kung ano yung sasabihin sa atin ng Panginoon kaysa sasabihin natin sa Panginoon. Yes, sinabi ng Panginoon na sabihin natin sa Kanya yung mga pangangailangan natin. Pero walang mas importante yung sasabihin sa atin ng Panginoon kaysa sa sasabihin natin sa Kanya. Kahit mga magulang, maintindihan po ito eh. Di ba? Minsan yung mga magulang po, kapag magbibigay ng excuse yung anak, ayaw mo na pakinggan. Mas importante yung utos ko kaysa sa excuse mo. Di ba? Parang ganun yung idea po nun. Tama po ba mga magulang? Opo. Parang wala tayong mga magulang dito. Tama po ba? Opo. O yung mga anak kasi puro excuse, no? So, ang pakikinig po sa salita ng Diyos is a form of worship. Pangalawa, listening to God's Word is our foremost worship. It is the most important. Again, all of the aspects of worship, kailangan po yan. Pag tayo nag-worship, kailangan may alay. Maganda o maawit po tayo. Dapat may malinis tayong puso at kalooban. Pero, the foremost worship, the most important worship that we can give to God is by listening to His Word. Hindi lang po foremost worship, it should be our favorite worship. Kaya nga po, the most favorite of the true worshipers. Dapat ito po yung pinaka-gusto po natin. Ngayon, pag ito po yung pinaka-favorite po natin, matutulog ba tayo? Pag ito ang pinaka-favorite natin, lilipad ba yung isip natin? Pag ito yung pinaka-favorite natin, hindi ba tayo mag-amen? Di ba alam mo yung kapag favorite mo yan, takam na takam ka. Tama? Kapag favorite mo yan, alive na alive ka. Kapag favorite mo yan, gustong gusto mo. Kaya nga maganda po na i-develop sa church na talagang pag-preaching, dapat doon tayo pinakabuhay na buhay. Kasi yung salita ng Diyos, buhay eh. Ang hirap naman, yung salita ng Diyos, buhay, tapos yung mga nakikinig sa salita ng Diyos, patay. Di ba po? Patay tayo dyan.
Sobrang na-encourage po ako. By the way, kahapon po ay nasa anniversary po kami, 14th anniversary ng isa po sa mga churches din po natin, doon po sa Mexico, Pampanga, yung JBLCBC, na pinangungunahan po ng ating pong Pastor Mark J. At sobra pong, nakita ko rin po si Bishop kung paano siya na-encourage po doon po sa church po na yon. Ako rin po personally, sobrang na-encourage po ako dahil nakita ko talaga yung uhaw at kagustuhan ng mga tao sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Mula umpisa, lalo na pag-preaching, grabe talaga yung kanilang eagerness to participate for God. Kaya hanga ako dun po sa ating pong church sa Mexico, Pampanga. Shout out po dun sa mga members po, shout out po sa mga members po ng JBLCBC, no? Na talagang nakita ko yung eagerness nila to give their best for God. Eh syempre, di naman po mangyayari po yun kung walang nagtuturo din po sa kanila. Unang-una na po, nung the late Pastor Alberto Due, and then ngayon po, pinagpapatuloy po ni Pastor Mark J. Loyola. Kaya nga kahapon, sabi ni Bishop, ang ipinadala natin doon po sa Mexico, Pampanga, ay hindi kung sino-sino lang, kundi one of the best. Yun po ang sabi po ni Bishop. Oo, hindi niyo po nakita si PMJ, nag-preach po siya sa Japan ngayon. Ha? Kasi po, wala po sila ngayong service dahil inano na po nila lahat kahapon. So, anyway, sobrang na-encourage po ako dun po sa church po na yon. Natutuwa po ako sa mga members. Alam ko po ang ating pong mahal na bishop na encourage din po. Na sabi ko nga po dun sa isang member, maganda po na yung ganong klase ng spirit nila, ma-imitate din po ng mga churches. Ang aking pong desire po sa ating pong church, lalo na pag-preaching, yung alive na alive po ang bawat isa po sa atin. Kasi nga nag-worship tayo sa Panginoon eh. Gusto ko kayong bigyan ng example po. Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse 38. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Nasaan daw po si Mary? Nasa paanan po ng Panginoong Hesus. Ano po ang ginagawa ni Maria? Nakikinig po sa salita po ni Jesus. But Martha was cumbered about, much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Martha here was serving, busy sa paglilingkod. Maybe nag-aayos siya ng pagkain, nag-aayos siya ng kung ano man na kailangan po ni Jesus Christ. So importante din po yung ginagawa naman ni Martha. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Okay po, basta po ng verse 42. Everybody, verse 42. Ready? Begin. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ, na hindi naman in-invalidate ni Jesus Christ yung ginagawa po ni Martha. It's just that, nandun si Jesus Christ, nagtuturo ng importanteng salita niya, pero si Martha wala doon, at si Mary, pinili niya yung good part. To go there at the feet of Jesus and to listen to His word. Again, importante po ang ating pong paglilingkod sa Diyos, ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Pero sana wag nating aalisin yung mataas na kahalagahan ng pakikinig po sa salita niya. Dahil ang goal natin when we worship God is to please God, to praise God, and to participate for God. Definitely si Mary, na-please niya ang Panginoon sa pakikinig, sa pagpili ng pakikinig sa kanyang paanan. Napuri niya ang Panginoon sa ginawa po niya. Kaya ang sabi po ni Jesus Christ, Mary had chosen that good part. Mary sitting at Jesus' feet is a form of submission. Mary sitting at Jesus' feet is a form of her surrender. It's a form of her seeking. Yung kagustuhan niya na more of the Lord Jesus Christ. And Mary sitting at the feet of Jesus is a form of her service. Kaya nga she chose the good part. Kaya mga kapatid, please, this morning, choose the good part. Sumamba tayo sa Panginoon at salita niya ay pakinggan. Alam niyo po kung bakit po gustong-gusto ng mga true worshipers ang salita ng Diyos. Why the true worshipers love to listen to God's word. Number one, ready na po kayo? Amen. Number one,
Because God's Word changes lives. Kaya pala ito yung gustong-gusto natin bilang mga true worshipers. Kasi ang salita pala ng Diyos, nagbabago ng buhay. Lahat po tayo dito, walang ni isa sa atin. Yung totoong ligtas sa Panginoon, lahat tayo dito nabago ang buhay natin because of the Word of God. Alam niyo po, na-realize ko po, when I was studying this preaching, hindi mo pala pwedeng paglingkuran ng Panginoon. Hindi mo pala pwedeng sambahin ang Panginoon kung hindi ka muna binago ng salita ng Diyos. You have to be changed by the Word of God first before you serve, before you even worship God. Kailangan may changing muna tayo. Ang sabi po ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dumarating po sa atin ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating pong pagkatuto at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga po, di ba, many books can teach you, can educate you, but only the Bible can transform you. Ito lang po yung aklat na nagbabago po ng buhay. Yung mga drug addict, nagiging maayos dahil sa salita ng Diyos. Yung mga mamamatay tao, nagiging maayos dahil sa salita ng Diyos. Nagkukwentuhan po kami last Friday po ng mga kapastoran po, dahil meron po kaming year-end program po ng mga professors po sa HBBS. Isa po sa mga tinutuluan ko pong Bible Seminary. At may nakausap po akong pastor, kinukwento niya po sa akin na yung isa sa mga malulupit po na basta isang mamamatay tao. No, sabi niya, dapat siya ilitisin, patayin, sa sobrang dami niyang pinatay. Alam niyo po ang nangyari? Na-save. Nagbago po ang buhay. Yung parang, dapat impyerno yan eh. Pero meron pa rin grace and mercy para sa kanya. Alam niyo po, nung pumunta po ako sa Korea, shout out po sa mga bagong balik po pala, no? Nung pumunta po ako sa Korea before, nagpunta ako dun sa border ng North Korea at saka ng South Korea. Yung aking pong tour guide that time, nagkwento po siya kasi North Korean siya na nag-defect dun sa North Korea papunta ng South Korea. So may kwento siya doon sa, I forget kung anong tawag doon sa palasyo ng presidente. Napapaligiran kasi yun ng parang ilog or malaking ilog. Yung mga spies from North Korea, lumangoy sila para, di ba, yung mag-spy doon sa presidente or maybe assassin, I don't know. Kaso nahuli po sila or may nahuli. So itong lumangoy po doon sa river po na yon para mag-spy doon sa president or i-assassin, I don't know kung ano, which of the two, nahuli po yon. At siya po ay nilagay po sa South Korea. Alam niyo po, pastor na po ngayon. Isang espiya na may pakay na guluhin yung bansa. Pero nasa na po, nandun sa South Korea, nagtuturo ng salita ng Diyos. Marami pong mga storya na ganito po. Bakit po? Dahil totoo po talaga, nagbabago talaga ng buhay ang Biblia. God's Word really changes lives. Kahit naman po sa atin po bilang mananampalataya, binabago pa rin tayo everyday ng salita ng Diyos. Tama po? Each and every day, we are being changed by the Word of God. Eh bakit po yung nakikita ko po, yung katabi ko po, bakit hanggang ngayon may pagbabago yung buhay? Una, baka hindi save yan. Pangalawa, baka naman hindi nakikinig kasi ng salita ng Diyos. O kalabitin niya, baka tulog, sabi mo, magbago ka na, ha? Okay. Tignan niyo sinabi po sa Psalm 119 verse 9. Psalm 119 verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? Saan daw tayo maglilinis ng ating pong mga tinatahak? By taking heed. Ibig sabihin, pakikinig. Pagbibigay po ng atensyon. By taking heed thereto according to thy word. Through the word of God, nalalaman natin kung ano ang tamang landas. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God. Kaya nga sabi natin, yung scripture, yung inspiration dyan, galing po yan sa Greek word na theopneustos. Okay, sa original na Greek, theopneustos, ibig sabihin, God-breathed. At sa Bible, sa pag-aaral natin, ang buhay ng tao, hiningahan ng Diyos.
Kaya tayo nagkabuhay because we have the breath of God. And now the Word of God, hiningahan din ng Diyos. Kaya pala buhay ang Bible. It's given by inspiration of God and is profitable. Kapakipakinabang. Saan po? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, mature. Para mag-mature po tayo. Truly furnished unto all good works. Dahil pala sa Biblia, natuturuan tayo. Dahil pala sa Biblia, nasasaway po tayo. Dahil pala sa Biblia, na-encourage tayo, na-i-inspire tayo. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka talaga, at totoong worshiper ka ng Panginoon, kumapit ka sa Biblia. Pag tayo nadadown, di ba? Kapit sa Biblia, nandiyan yung inspiration natin, nandiyan yung encouragement natin. Pag tayo may mga problema, pag tayo may mga katanungan, kapit sa Biblia. Bakit? Nandiyan yung mga kasagutan natin. At kung kailangan mo ng pagbabago, huwag mong hanapin yan sa kung sinong politiko. Hanapin mo yan sa Biblia. Okay, nandiyan ang totoong pagbabago. Psalm 19. Psalm 19 verses 7 to 10. Psalm 19 verses 7 to 10. Tingnan niyo po ang ginagawa po ng salita ng Diyos. Yung iba nga, kinakanta pa po ito, no? The law of the Lord is perfect. Anong ginagawa? Converting the soul. Conversion. Binabago. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kung titinan po natin yan, yung mga walang masyadong alam, o yung hindi foolish, yung mga foolish, yung mga simple-minded, nagiging wise dahil sa Bible. Alam nyo po, ato kiniklaim ko po ito, wala pong kukontra sa akin dahil ako po nag-claim po nito. Nung magmula po, nung maligtas po kami, at nagsimula na ako mag-aral ng Bible, 6 years old, 7 years old, nagbabasa na po ako ng Bible, nakita ko sa buhay ko, naging matalino ako. No? Kaya kung ikaw, di ba, kung gusto mong tumalino, talagang nakakatalino ang Bible. Bakit? Nandiyan na yung mga prinsipyo eh. Bukod pa sa gumaling ako sa English dahil old English yung kaya King James Version yung basahin natin para gumaling talaga tayo sa English. 6 years old pa lang po, nagbabasa na po ako ng Bible. Nung mga kinder naman ako, ganyan, hindi naman kami achiever sa school, pero nung maligtas na po ako, maligtas na po kami, naging top 1 na po ako sa school. Hindi ko po sinasabi na parang magic, yung walang ganun po. Pero nakita ko po na talagang nagbibigay talaga ng karunungan at katalinuhan ang Biblia. Kasi nga nandun na yung mga prinsipyo. Kapag tinuro mo sa bata ang prinsipyo ng Bible, di ba? Sabi nga, train up a child in the way he should go. So that when he grows old, di ba, he will not depart from it. Yun po yun. O, tingnan nyo po, hindi lang po ginagawang wise yung simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Pinapaliwanag po yung ating pong mga mata. Kung ang buhay po natin ay nasa kadiliman, kailangan nyo po ang Biblia para magkaroon ng kaliwanagan. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. God's word changes lives. Kaya favorite ito ng mga true worshipers. Dahil yung mga totoong sumasamba sa Panginoon, nare-realize nila na ang salita pala ng Diyos ay nagbabago ng buhay. At hindi ako pwedeng sumamba sa Panginoon nang hindi na bago ang aking buhay at hindi binabago ng salita ng Diyos ang aking buhay. Okay, number 2. Ano ulit number 1? Number 1 po, God's Word changes lives. Number 2, God's Word is the center of our lives. Bilang isang true worshiper of God, ang sentro dapat ng ating pong buhay, kung saan umiikot ang ating pong buhay, ay walang iba kundi po sa salita po ng Diyos. Diyan niyo po paikutin ang inyong pong buhay sa Word of God. Huwag po sa isang tao lang na, di ba, sasaktan ka lang naman sa dulo. Huwag kay Mars na akala mo pauutangin ka niyan forever. Hindi po. Minsan doon ka naman kay Jupiter. Okay?
Huwag mong paikutin ang buhay mo sa kung saan-saan. Yang business, pwedeng mag-fail yan. Yang achievements mo, pwedeng hindi na i-consider someday. Pero ang katotohanan, pag ikaw ay totoong mananampalataya at sumasamba sa Panginoon, dito mo dapat paikutin ang buhay mo. This should be the center of our lives. Tingnan niyo po, Nehemiah chapter 8. Balik tayo sa text po natin. Nakita po natin po doon sa ating pong main text kung gaano po nila binigyan ng importansya. By context lang po, this is the first time again that they will open the Word of God. Remember, galing po sila sa exile at sila po ay nakabalik po ulit sa bayan ng Diyos, no? Sa kanila pong lupain. So, nung sila po ay sa exile, pinabalik sila ng Panginoon ulit. At ang desire ng mga tao ay buksan ulit yung salita ng Diyos at mag-worship sila together. Dahil nasa exile sila, di ba, kaya nga, di ba sabi, hinang nila yung mga harps nila in a strange land. Yun yung mga kanta nila eh. They hang their harps in the strange land. So nung nasa strange land sila, natigil yung kanilang yung public worship, di ba, yung kanilang public scripture reading, dahil bawal po yun eh. Na-persecute sila. Alam niyo po yung mga naging story niyan kay Daniel, doon sa 3 young Hebrews at kung sino-sino pa po. Ngayong nakabalik na po sila sa Israel, ang desire ng mga tao is to bring the book of the law of Moses. Yan po yung sinasabi po sa verse 1. At tingnan niyo po no, yung kanila pong mga naging reaction po. And Ezra the scribe, verse 3, and he read therein before the street that was before the water gate, from the morning until midday, before the men and the women and those that could understand. And the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Lahat po nakikinig. Walang natutulog po. Walang kumakain. Walang kung ano-anong ginagawa. At alam niyo po, ang sure ako dito, walang nagsiselfone nung time po na yun. Bakit po? Wala pa pong cellphone nung time na yun eh, di ba? So sure ako na nagsiselfone. Eh ngayon naman, may mga nagsiselfone, pero sana sa cellphone nyo, notes ng preaching ang nandyan po, ha? Hindi po games o social media. Dahil hindi kayo nag-worship ng tama, kung yan po ang gagawin nyo. Tama po ba? At kung nagno-notes naman kayo, hindi kayo para mag-drawing dyan sa mga notebook nyo. Maliban na lang kung gusto nyo talaga ng may style yung ano nyo, yung mga preach. Walang problema doon. Pero kung hindi ka lang nakikinig at nagdo-drawing ka lang ng kung ano-ano, parang cellphone na lang din yung ginagawa mo. Hindi ka nga nag-cellphone, hindi ka pa rin nakinig. Di ba? Ang sabi dito, yung mga tao po, they were attentive unto the book of the law. And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose, specially made for that purpose. At pagdating po ng verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all the people. For he was above all the people. Parang ganito po yung ginagawa po natin. At sabi dito, and when he opened it, all the people stood up. And Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, amen, with lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces. Sa verse 8, so they read in the book, in the law of God, distinctly and gave the sense. Ibig sabihin, pinaintindi nila, may preacher. He gave the sense and caused them to understand the reading. Verse 9, tingnan niyo po ang naging reaksyon ng mga tao. And Nehemiah, which is the Tirshata, and Ezra the priest, the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, this day is holy unto the Lord your God. Mourn not, nor weep, for all the people wept. Bakit daw po nag-iiyakan yung mga tao? When they heard the words of the law. Ganun po yung kanilang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ganun nila kamis yung salita ng Diyos. Nag-iiyakan sila. I don't know kung kasama na doon yung rebuke, yung reminders, maybe kasama na din doon yung kanilang reflections na mga nangyari po, yung kanilang pagkamis, yung regard nila sa salita ng Diyos. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared, for this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites stilled all the people, saying, hold your peace, for the day is holy. Neither be ye grieved. And all the people went their way to eat and to drink and to send portions and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them.
naintindihan nila yung mga words na pinreach po sa kanilang harapan. At ano po ang naging effect po nun? Sila po ay nagkaroon ng joy. Sila po ay nagtulungan. Sila po ay nabago. Kaya naman, kung maisip natin, nasa bansa tayo na malaya pong ipinapahayag ang salita ng Diyos. Marami pong mga nasa ibang bansa, even during their time, di ba, na napipigilan silang makinig ng salita ng Diyos. It's their desire. Pero tayo po, na freely we can study the Word of God, ayaw mo pang paikutin ang buhay mo sa salita ng Diyos? Ayaw mo pang bigyan ng importansya? Sana po makita po natin yung advantage po natin dito po sa church. Dito po sa bansa po natin. Psalm 119 verse 105, verse 105. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Habang lumalakad po tayo, dapat dala-dala po natin ang salita ng Diyos. Huwag mong bibitawan yung ilaw na yan. O mong bibitawan ang salita ng Diyos sa lahat ng decision makings natin, sa lahat ng ating pong mga ginagawa. Dapat nandun po ang salita ng Diyos, gumagabay po sa atin. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart. It is the center of your life. Hindi dapat nawawala sa sentro. Hindi dapat umaalis sa bilog. Parang ganun yung idea. Bakit? It should not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Praise God, may believer's breakfast na po tayo, no? Yung mga hindi nakakapag-devotion sa umaga, nakakapag-devotion tuloy po, no? Tapos sa gabi, may feasting on the divine verses. O, dinutupad natin ngayon sinabi ng Bible na dapat may meditation tayo sa salita ng Diyos sa umaga at sa gabi. That thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Psalm 119 verse 11. Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Kasi kapag hindi mo na itinabi ang salita ng Diyos sa iyong puso, magiging prone ka na sa kasalanan. Magiging prone ka na sa kamunduhan. Magiging prone ka na sa tukso ng kaaway. Kaya kailangan na kung ano ang sentro ng buhay natin, yun yung Word of God. As we worship God deeper, as we worship God with our full respect, sana nakasentro pa rin doon yung salita po ng Diyos. Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Number 1, God's word changes lives. Number 2, God's word is the center of our lives. At bilang true worshipers, kung bakit most favorite natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, it's because God's word is our confidence in life. Ang salita ng Diyos ang ating pong sandigan, matibay na sandigan. Ang salita ng Diyos ang ating pong assurance sa buhay po na ito. It is our confidence. Kapag sinabi pong confidence, ano po ibig sabihin nun?
Saan mo maririnig yung mga pangako ng Panginoon sa buhay mo? Eh di sa preaching po yan. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Minsan, di po tayo nakinig ng preaching, na-miss natin yung mensahe ng Panginoon. Paano na yung isang buong linggo na hindi mo napakinggan yung Sunday preaching? Kaya nga maganda po na nasa first day ng week yung ating pong service. Siguro ganun talaga inadya ng Panginoon. Bakit? Kasi may battle tayo for the next week. Gawin nyo pong parang, anong tawag doon? Recharging. Ang worship service. Recharging, ibig sabihin, matutulog po, gano'n. Recharging po ng spirit. Kasi sa susunod na mga ilang araw, magbabattle na naman po tayo with our boss, with our classmates, with our teachers, with our family, with our, di ba? Kung ano pa po mga babato sa atin ng kaaway at ng mundo. Anong kailangan po natin? Dapat meron tayong shield. Dapat meron tayong confidence. Dapat meron tayong assurance. Saan mo makukuha yan? Sa Word of God. Saan mo marinig yan? Sa preaching. Isaiah chapter 40 verse 8. Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Maglalaho ang mga bagay, pero ang salita ng Diyos ay hindi maglalaho. Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. I can be confident in the word of God because the word of God will never pass away. The word of God is forever. Kaya pala pwede kong maging confidence ang salita ng Diyos. Sa pagsamba ko sa ating Panginoon, hawak-hawak ko na malapit sa aking puso yung kanyang salita sapagkat ito yung mga pangako ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa isang taong walang kwenta katulad ko. Bilang mga true worshipers, our most favorite is listening to the Word of God. Bakit po? Because God's Word changes lives. Because God's Word is the center of our lives. Because God's Word is our confidence in life. Tulad po nung binasa po natin na main text natin, the way they gave importance to the preaching of the word sa ilang mga New Testament verses at marami po mga verse na binuklat natin, the way they gave importance to the preaching of the word, nawa po yan din pong makita po sa ating pong mga buhay. Bilang mga true worshipers, ang pakikinig po, hindi po natatapos doon. Kaya nga sabi natin, yung last two preachings natin, participating for God. You're offering for the Lord, at yung pakikinig natin, participating po yan. Bakit? Kasi hindi natatapos doon sa pag-upo at pakikinig. Dapat, meron din po tayong action. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 22, James chapter 1 verse 22, But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Hindi pala natatapos sa listening. Ang kasunod po pala niyan, action. Ang kasunod po niyan, response. Responding to the word of God. Kaya nga after ng preaching, ano pong kasunod? Ano pong kasunod natin na ginagawa? Tayo po ay tumatayo at nagpe-pray. Ano po ang tawag doon sa pagpe-pray natin? Altar call, di ba? Nakalimutan nyo na agad? After preaching, altar call. Bakit namin kayo tinatawag dito sa altar para manalangin? Kasi pupunta po kayo dito to make your commitments to God. Kasama po yon dito po sa ating pong pakikinig ng salita niya. Sa pakikinig po ng salita ng Diyos, sa ating pong pagsamba sa Panginoon, kasama po yung paglapis sa altar at paggawa ng commitment sa Panginoon. Sa kung anong naintindihan natin sa preaching, mamaya po sa altar call, yan po yung time nyo naman to talk to God and to make your promises to God. Kung nag-preach about sa maturity, immaturity, pag nag-altar call, ang magiging panalangin mo dito, Lord, make me mature. Kung hindi tayo naging mapagmahal sa kapwa, kung yun ang preaching, after the altar call, that's our response, na maging mapagmahal sa kapwa. Mamaya po sa ating altar call, because our focus here is to worship God through listening to His Word, yan po yung magiging response po natin. Na Panginoon, gusto ko pong pag-preaching talagang 100% attentive ako at nakukuha, nagagrasp ko po yung message nyo po. In fact, ang prayer ko po kanina po, before I went here,
Sabi ko sa Lord, Lord, wag niyo pong i-deprive ang mga tao at i-withhold sa mga tao yung mensaheng gusto mong mapakinggan po nila. Gamitin niyo po kahit marami po akong kakulangan. Gamitin niyo po ako upang maibaba yung mensahe ng Panginoon sa bawat tao po ngayong umaga na ito. And that's the next naman po, your response. What's your response? Kaya nga pagbababa na po ako after ko mag-preach, ang prayer ko po, Lord, I did my best. Ikaw na pong bahala. Kasi ang katotohanan naman, kahit mag-preach ako na mag-preach dito, wala akong kapangyarihan para, di ba, matuto kayo o yung tawag ito, yung mapukaw ko yung puso nyo. Ang gumagawa po yan, ang kumikilos po yan, banal na spirito. Kaya kahit nandito po kami, ang confidence ko pa rin sa banal na spirito at sa salita ng Diyos. I'll just preach the word of God at hahayaan ko ang Panginoon ang kumilos sa mga buhay ng bawat isa po sa atin. Sana po, sa lahat ng nakikinig po sa atin, pakilusin niyo po ang salita ng Diyos sa puso niyo. Huwag po nating tigasan ang ating pong puso pagdating po sa salita ng Diyos. Dapat po malambot at basag po tayo pagdating po sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kaya nga after po ng preaching, altar ko lang kasunod po niyan, that's when you make your commitment to God. That's when you respond to God and you make your promises to God. Hindi na po action. Walang kwenta kung makikinig ka lang, tapos ganun ka lang din ulit pag kinabukasan, mamaya, balik ka lang ulit sa dati. Wala pong kwenta. Kailangan po may action. Pangalawa, nandun din po yung acknowledgement. Acknowledgement. Dapat thankful po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Mapagpasalamat po ba tayo sa salita ng Diyos? Do we appreciate the Word of God? Sana po ma-acknowledge po natin palagi ang presensya po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Tignan niyo po ilang mga verses. Psalm 119 verse 97. Psalm 119 verse 97. Oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. Pagdating po sa 162, Psalm 119 verse 162, I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Sa kanyang pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, parang siyang nakakuha daw ng kayamanan. Ganyan po yung thankfulness ng psalmist pagdating po sa salita ng Diyos. Nawa po ituloy po natin because this is our most favorite, tama? Ito po yung most favorite natin, yung salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa habang nakikinig po tayo, nakakakuha po tayo ng kayamanan na galing po sa Diyos. Kasi ang isip natin minsan, pagkayamanan, kumikinang. Pagkayamanan, yung may nabibili ng material. Pero nyo po, hindi lahat ng kayamanan kumikinang. Meron pong kayamanan na nanggagaling po sa salita ng Diyos na siyang nagbabago ng isip, nagbabago ng puso, nagbabago ng buhay. So dapat may action, may acknowledgement, and last po, dapat merong attention. Bigyan natin ng mataas na importansya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Job chapter 23, verses 11 and 12. My foot hath held his steps. His way have I kept and not declined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed. Binigyan ng mataas na value, pagmamahal, importansya. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Mas importante daw po yung salita ng Diyos kesa sa kanyang importante at pangangailangan na kinakailangang pagkain. Sino pong gutom na dito? Taas po ang kamay. O tayo na lang po kung sino pong gutom. Kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, bago mo isipin yung tiyan mo, isipin mo yung pinapakain mong espiritu. Kaya siguro, dahil nililid ako ng Lord, hanggang 12 p.m. siguro tayo, no? More pa talaga, no? May mga sumimangot po. No, wag na nga lang po. Bigyan po natin ng mataas na atensyon ang salita po ng Diyos sa buhay po natin. Psalm 119 verse 127. Psalm 119 verse 127. Therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Sa akin pong last verse na ibibigay po sa inyo, nawa po ito po'y tumatak po sa ating pong mga puso't isipan. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 16, yung umpisang katagalan po yung babasahin natin. Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all
wisdom. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. And this is your chance, your time to give your commitments to God, to respond to this preaching. Kung sa paano kayo kinilos ng Panginoon sa preaching po na ito, binubuksan po natin ang altar niya. Bakit patatagalin pa po? As a true worshiper of God, this is our most favorite, the Word of God. At hindi po natatapos po sa pangangaral. You have to respond. Ano po ang response natin sa preaching po na ito? Do you really love the Word of God? Did it change your life? Is the Word of God your center of living? Baka mamaya kumikilos na po tayo tapos wala man ng gabay ng salita ng Diyos. Baka mamaya, dumada ng araw na hindi ka man lang nakapakinig, nakapag-aral ng salita ng Diyos. Baka ang trato mo sa salita ng Diyos ay parang walang saysay o walang value. Bilang pagtatapos ng worship series po natin, nawa po makita po natin na napakahalaga ng pagsamba sa Panginoon. Pero kung lahat ng yan mahalaga, may pinakamahalaga. Yung sasabihin sa atin ng Diyos ay mapakinggan natin. Sige po. Dear Father in heaven, thank you Lord for the 6 preachings that we've heard. Para po maayos po namin ang aming pong pagsamba sa inyo, Panginoon. Mula po sa pagsamba namin, sa spirito at katotohanan, sa pagsamba po namin ng may malinis sa puso at kalooban, sa amin pong pagsamba sa pagpupuri at awitan, sa amin pong pagsamba, Panginoon, ng may mataas na paggalang, sa amin pong pagsamba na sa aming pagbibigay, ikaw ay aming mapaparangalan. At Panginoon, sa amin pong pagsamba, sa pakikinig po ng inyong salita, nawa Panginoon ay natuto po kami at may apply po namin to sa aming pong mga buhay. Salamat Panginoon sa inyong salita na nagbabago ng buhay, nagtuturo sa amin, gumagabay. Salamat Panginoon sa inyong salitang buhay, Panginoon. Kaya naman Panginoon, aming itong ina-appreciate sa aming pong buhay. Nawa i-apply po namin palagi ang inyong mga sinasabi, sundin ang iyong kautusan, Panginoon, at huwag po kaming umalis sa iyong kalooban. Panginoon, tulungan niyo po kami na habang kami po ay tumatagal dito po sa mundo na ito, lalo din pong lumaki ang impluwensya ng inyong salita sa aming pong buhay. Nawa, Panginoon, matakot kami na bumagtas sa aming pong mga daan nang wala ang iyong salita. At Panginoon, maging matapang kami sa paglakad, Panginoon, sa iyong kalooban dahil ang iyong salita ay nasa aming pong mga puso. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na kami po ay mabuhay na malayo po sa iyong salita. Bagkus, Panginoon, habang tumatagal ay lalo pong lumalalim kami, Panginoon, sa inyong salita. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng may pipreach sa pulpito na ito, Panginoon, ay tanging salita niyo lamang po ang maipapahayag. At ito po, Panginoon, ay makarating po sa bawat kaluluwa po ng mga makikinig, Panginoon. May you bless this church, Panginoon, as we turn 31, O God. Nawa, Panginoon, sa panibagong taon na ibibigay niyo sa amin, more preachings to be heard. More preachings to guide us. And more preachings to listen to, Panginoon, as we worship you in spirit and in truth. Nawa, Panginoon, huwag kami magsawa sa pakikinig ng inyong salita. Magbigay kami ng mataas na importansya sa pangangaral, Panginoon. At Panginoon, may this be our response, that as we move to another year, O God, panibagong taon, 2026, Panginoon, sana po, ang amin pong i-target, ay lalo po namin ma-meditate, Panginoon, ang inyong pong salita. Lalo po kaming malapit, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, we praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sana po tayo po ay na-encourage, na-remind, na-rebuke, na-bless sa salita po ng Diyos. Alam niyo po, ang hindi po makikinabang po dyan, yung mga hindi po nakinig,
Yan po ang hindi po makikinabang dyan. Kaya sana po ay talagang pagdating sa Word of God, ibigay natin yung ating pong full attention. Praise God na tayo po nakatapos po ng series at mag-i-start tayo ng panibagong taon, di ba, na sana po maayos po natin yung ating pong worship sa ating pong Panginoon. So, again, mamaya po, 2 p.m. pa rin po tayo. Meron pa rin pong youth choir, meron po just after the service. And then ang mga youth po, may activity po mamayang 12:45. At so yung mga, may meeting po tayo, mamayang hapon na lang siguro yung meeting po ng creative team, ushers, pati yung ACs. Before ng choir practice, mag-meeting muna tayo. Okay, so after this po, yung youth choir, diretso na po sa inyong mga places. At balik po tayo mamaya pong 2 p.m. Okay, balik po tayo mamaya sa Gospel Hour. Again, this Sunday, ini-encourage po ang bawat isa na magdala po ng mga bisita. This is your opportunity, no, to share the Word of God to your friends, your relatives, your classmates, your workmates. Lakad po tayo, magdala ng bisita. At yung ating pong speaker, pag-pray po natin, no, parating na po yung ating pong speaker, si Dr. Arnold Garcia. Amen? Galing pa po siyang Bahrain, kaya talagang ipag-pray po natin yung safety po nila at saka ng kanyang wife papunta po dito po sa Pilipinas. So again, excited na po ba tayo next week? Okay, sana po excited talaga tayo at ibigay natin yung best natin para po sa Panginoon. Okay? So, ilang announcements din po. Yung ating pong mga in-announce na dates, no? December 23 at December 30, yan po yung ating pong prayer meeting. So, wala po tayong prayer meeting ng December 24 and 31. Tapos, ang ating pong year-end fellowship ay this coming December 28, 9 a.m. po yan. At ang tema po natin, just after the worship service, wag po kayong dumating dito ng gano'n ng costume, ha? So, after ng worship service, ang costume po natin ay royalty. Okay? So, pwede kayong maging reyna, hari, di ba? Prinsesa, prinsipe. Okay, so yan po ang ano natin. O kung gusto nyo maging Kastilyo, pwede din po, ha? Kung gusto nyo maging Kastilyo, sige, papayagan po natin yan. Okay, so masaya po yan. Yan po yung ating pong year-end fellowship, December 28. And of course, yung ating pong first Sunday of the year, January 4. Okay, so January 4. Meron po tayo mga baptism po niyan, ha? So yung mga magpapabaptize, meron po tayong baptism sa first Sunday of January. Okay po, so yun lamang po. Tapos na po tayo. Salamat po sa mga kasama natin sa online. Gabayan po tayo ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin at ipanalangin po natin ang ating po nalalapit po na anniversary. Yun lamang po. Salamat po. God bless us all.